Ngayong pumanaw na si Pope Francis, marami ang nagtatanong, paano nga ba pipiliin ang susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika? Ang Santo Papa o Pope ang kinikilalang pinuno ng buong Roman Catholic Church at siya rin ang Bishop ng Rome. Ang salitang Pope ay galing sa Greek word na nangangahulugang Ama. Kilala rin siya bilang Supreme Pontiff. Ayon sa paniniwala ng simbahan, ang institusyon ng papacy ay nagsimula pa noong unang siglo. Si Saint Peter, isa sa 12 alagad ni Jesus, ang itinuturing na kauna-unahang Santo Papa, base sa sinabi ni Jesus sa Biblia, at sinundan naman siya ni Pope Linus. Kailan napapalitan ang Santo Papa? 2 paraan lang, kapag nagbitiw sa tungkulin o namatay na ang Santo Papa. At kapag walang nakaupong Santo Papa, tinatawag itong panahon ng interregnum. Paano naman pumipili ng bagong Papa? Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na Papal Conclave, o ibig sabihin ay with a key, dahil isinasagawa ito sa loob ng isang selyadong lugar. Noong unang siglo, isang pagpupulong lang ang sistema upang makapili ng susunod na Santo Papa. Pero nabago ito mula pa noong 1492. Ang pagpili ng bagong Santo Papa ay ginagawa na sa Sistine Chapel sa Rome. Lahat ng cardinals na nasa edad 80 pababa ang may karapatang bumoto at may humigit kumulang 138 cardinals na maaaring magtipon at bumoto pagkatapos ng 15 hanggang 20 araw mula sa pagkamatay ng Santo Papa. Ang proseso ay nagsisimula sa isang misa. Pagkatapos nito, ang mga cardinal electors ay papasok sa Sistine Chapel at isasara ang mga pinto. Sila lamang ang pinapayagang nasa loob. Manunumpa sila na pananatilihing sikreto ang buong proseso. Kapag handa na, bibigkasin ang katagang extra omnes na nangangahulugang lahat palabas bilang hudyat na magsisimula na ang pagboboto. Paano ang pagboboto? Bawat cardinal ay magsusulat ng pangalan ng kanilang napiling kandidato sa isang balota. 4 na rounds ng botohan ang pwedeng gawin kada araw. Para manalo, kailangan makuha ng isang kandidato ang 2 sa bawat 3 ng lahat ng boto. At para malaman ng mga tao sa labas kung may napili ng susunod na Santo Papa, ay sinusunog nila ang mga balota at ang kulay ng usok nito ay ang magiging hudyat kung may napili na o wala pa. Kung itim ang usok mula sa tsimenea, ibig sabihin ay wala pang napili. At kung puti ang usok, nangangahulugan ito na mayroon ng bagong Santo Papa. Kapag may napili na, tatanungin ang kandidato kung tinatanggap niya ang tungkulin. Kung oo, mamimili siya ng bagong papal name. Pagkatapos nito, ang senior cardinal ay lalabas sa balkonahe ng St. Peter's Basilica upang ihayag sa mundo ang balita sa pamamagitan ng katagang Habemus Papam, na ibig sabihin ay, "We have a Pope." Pero alam niyo ba na ang pinakamatagal na papal conclave sa kasaysayan ay umabot ng halos 3 taon noong ika-13 siglo? Comment kayo sa baba kung gusto niyong pag-uusapan natin sa susunod na video kung bakit nga ba tumagal ng 3 taon na walang Santo Papa ang Simbahang Katolika.